So eto na mga kaibigan, lagot na si BBM Inday Sara Duterte. Naglabasan na ang mga kakampi at ipagtatanggol siya sa pang-aakusa nga po nitong si President Bongbong Marcos. So mga kaibigan ko, matapos nga po yung sinasabi ng kampo ni BBM na pagbabanta nga po ni Inday Sara Duterte na handa niya daw pong kitilin or patayin itong si Bongbong Marcos once na una siyang patayin. Ganun po kasi ang pagbabanta. Marami nagsasabi na tila nagkamali lang sinabi. Ito nga pong si Inday Sara Duterte at agad na mga umapila. Ito nga pong si BBM, which is sinabi ho niya sa kanyang pahayag na hindi maganda yung sinabi nitong si Sara Duterte, which is parang threat ito or pagbabanta mismo sa kanyang buhay. Pero alam naman natin nung pagkakataon na yon, sobrang galit po at nadala na rin ng emosyon ito nga pong si Inday Sara Duterte. Ngayon po ang nangyayari ay talagang ginigipit nila si Inday Sara Duterte, which is wala naman silang maipakita ng mga ebidensya na nagpapatunay nga na yung sinasabi natin na confidential fund ay ginamit ni Sara Duterte sa walang kwentang bagay. Wala silang maipakita, bagkos puro lamang sila pag-aakusa. Ngayon ho ay naglabasan na yung mga kakampi. Ito nga pong si Inday Sara Duterte na handang proteksyonan ang ating BP. Which is kung titignan po ninyo sa survey ngayon, lamang na lamang pa rin at marami pa rin ang sumusuporta kay Inday Sara or dito nga po sa mga Duterte. Kung ikukumpara nga po dito sa mga Marcos, which is ang sinasabi nila, the most corrupt nga daw po na presidente. So panoorin natin yung mga updates na kung saan nga po nagbigay ng pahayag ang mga taga-suporta at kahit ang nakatataas nga po dito nga po kay Sara Duterte. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Kung merong nangyari, let's say may nangyari sa ating Vice President, bakit ito yung simula ng kaguluhan? Because of yung salaysay na rin na binanggit niya na kung may mangyari sa kanya, meron po siyang mga actions na gagawin against the President, the First Lady, and the Speaker of the House. So, ayaw natin mangyari yun na baka masingitan tayo. Baka meron yung mga ibang grupo dyan, di ba? Na may gawin sa ating Vice President para mapagbintangan kung sino man. And then, that could cause chaos. So, we will not allow that. We will not allow that. Kaya puprotektahan pa rin natin ang ating Vice Presidente. Now, when it comes to our political inclinations, we recognize that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. No, we respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas at protektahan natin ang ating bansa. So we cannot just air our grievances just freely being members of the Armed Forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yun, mag-resign na lang tayo, di ba? Hubarin natin yung uniforme natin and then that's the time you're free to do whatever you want to do. So, as members of the Senior Enlisted Personnel Corps of the Armed Forces of the Philippines, I am calling out to you to reach out to our soldiers hanggang po sa private
even sa mga trainees natin, para ma-explain natin yun. Explain natin ng maigi sa kanila. Again, malaki po yung respeto ng ating taong bayan sa Armed Forces of the Philippines. They are depending on us to maintain the peace and the security of our country. Let us not fail them. Let us not fail them. So may tasking kasi tayo, may mission tayo para sa ating bayan. So let that be clear to all of us. Okay ba yun? Yes, sir! Thank you very much.